So we are justified kasi po tinanggap natin ng Panginoong Jesus. And then second, masyadong marami akong inaano. Gusto ko po kasi itong intindihan po natin. Yung third po ay glorification. Pero ngayon pa lang, alam niyo, tayo po ay binabahagi na ng kalwalhatian ng Diyos. And the climax of it, yung pinakakasundulan, it will happen in the future kapag tayo pong church ay na-rapture na. Malapit na po ang rapture and we don't know the time, we don't know the day, pero malapit na po at unti-unti na nagaganap yung mga hula, propesya po sa mundo. Okay, yung second po, ito po ay sanctification. Sa glorification, future event. Future event. Pero yung kalwalhatian, ngayon kahit pa paano nakikihati na po tayo doon. And then, at yung glorified body, sa rapture po yun. Yung bago na wala ng kapintasan. Second, sanctification. Ito po ay proseso na kung saan ay tuloy-tuloy. Present time. Kaya nga sabi ko sa inyo po, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Ang tapo gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Because God is sanctifying us. Tayo po ay binababanal unti-unti ng ating pong Panginoong Jesus. Unti-unti po tayo inaayos hanggang sa tayo ay maging ka-image into the likeness of the Lord Jesus Christ. Unti-unti po tayo binababanal. Ibig sabihin, meron pong pagbabago. Meron pagbabago. Ang isang tunay na Kristiyano po ay marunong magpakumbaba. Marunong humingi ng tawad sa Panginoon. A sign of a true Christian, marunong magpakumbaba, nagsisisi sa kanyang mga kasalanan, at humihingi ng tawad sa Diyos. Pero kapag hindi po natin ito ginagawa, let's ask ourselves, Kristiyano ba talaga ako? Tinanggap ko ba talaga ang Panginoong Jesus? Kasi wala akong matigas ang ulo na tunay na Kristiyano. Dahil ang tunay na Kristiyano, iyan po ay nagpapakababa at hindi po nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya nga po delikado yung unrepentant heart. Walang pagsisisi. Sa psychology, remorseless. Walang pagsisisi. Hindi po nagsisisi sa kanyang mga kasalanan tapos ibinibintang pa sa iba ang kanyang mga kasalanan para siya ay makaligtas. Lahat ng bagay nakikita po ng Diyos. Pero kahit isa o katiting man, kahit alam mo man ang kasalanan mo, hindi po natin maililihim o maitatago, hindi natin maikukubli po yan sa ating Panginoon. And a sign of a true Christian, he knows how to humble. He knows how to ask for forgiveness and he knows how to forgive. Ang tunay po na Kristiyano, hindi po ma-pride. Napakahalaga po tayo na bilang mga Kristiyano po, no, ilagang po natin sa Panginoon yung salitang pride. Minsan pag nadali yung ego mo, parang, hindi po. Alam nyo, being a Christian and a leader, kinakailangan po tayong kakitaan ng humility. Minsan parang ma-proud tayo, pero pag tayo nagkakamali, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. And especially if we are a leader in the church, if we are workers in the church, we need to humble ourselves before the Lord. And God will send us people who will support you. God will send people who will support you, who will sympathize to you, who will help you in the ministry. At yung mga chismis, mawawala po yan. Bakit po? Kasi kung nagkakabang tayo sa Panginoon, alam nyo, God will direct us, God will guide us, God will protect us kapag inline po sa kalooban ng Panginoon ang ginagawa ng mga leader. No? At pati po ng mga member. No po? Kasama po pati po ang mga member. So ganun po. So sa atin, hindi po dapat magkamura. Ako po kasi, ayun, marunong ako magalit. Nagagalit din po ako sa bahay. Pero alam nyo, hindi ako yung taong ma-pride na, sige, yung malimit ko makagalitan. Pero yung ma-pride na hanggang sa maligas ka, hindi ako magpapakumbaba sa'yo. Hindi po, gano'n. Kasi ang tunay na isa sa mga sign ng pagiging Kristiyano ay meron pong